Don't you have any plans to see him? Ay ni Alkins nang pumasok sa kanyang opisina. Mahigit isang araw nang dumating ang kanyang ama pero hindi pa sila nagkikita. I have no concern for the organization and I don't believe I need to see him. Isa pa marami akong mas importanteng ginagawa dito sa opisina. Turan niya sa kaibigan na sumandali lamang niya itong sinulyapan bago ibinalik sa binabasang dokumento ang mga mata. Narinig niya ang munting pagtawa ni Algan sapagkat hindi ito kumbinsido sa kanyang pahayag. Bakit hindi mo nalang sabihin na ayaw mo siya makita? Nakatawang wika ni Alkins ngunit hindi niya pinansin ito. Provide additional security for Myrtle. As much as possible, walang ibang nakakalapit sa kanya. Salip ay turan niya dito. Sa tingin mo, kayang saktan ng daddy mo sa Myrtle? Sa Alkins at napatingin siya dito. You don't know him. He will do everything to satisfy his own desires. Turan niya at napangisi na lamang sa Alkins. Sabagay valid naman ang sama ng loob ni Miguel sa tatay nito. Kahit naman siya, kung siya ang nasa katayuan ng kaibigan ay talaga magdaramdam siya ng todo. Sa kapangyarihan at impluwensya ni Miguel ay kaya na nitong pangunahan ang organisasyon kahit wala ng assistance or guidance ng tatay nito. Bago mag-alas 5 ng hapon ay nakatanggap si Myrtle na isang bungkus ng bulaklak at kalakip nito ay isang imbitasyon para sa isang dinner na permado ng isang Mondragon. Napangiti siya sa kosita ng kanyang kasintahan. Nagsabi si Miguel na may dadaluhang meeting at dadaan na lamang ito sa kanilang bahay upang makita siya bago umuwi. Yun pala ay hindi rin ito makakatiis at may pa-flower at dinner date pang nalalaman. Sinamyo niya ang napakabangong bulaklak pagkatapos ay walang pagsidlan ang iting inilagay ito sa may tabi. Maya-maya lamang ay kumatok ang sekretary sa kanyang opisina at magalang na ipinaalam na nasa baba na daw ang susundo sa kanya. Nagpasalamat naman siya dito and without a doubt ay agad niyang inayos ang sarili at ang mga gamit bago bumaba. Medyo natigilan siya nang madatnan sa baba ang mga tauhan ni Miguel na naka-duty sa bahay nito. Ngunit ngumiti siya na magbaw ang mga ito sa kanya, kanda ng pagbati. Dahil nakakasalamuhan naman niya ang mga ito noon tumira siya sa mansyon ng ama ng binata, ay walang alinlangang sumunod siya sa mga ito nang igiya siya sa sasakyang nakapark sa may di kalayuan. Pamilyar naman sa kanya ang magarang sasakyan, kung kaya't abot ang ngiting nagpasalamat siya sa tauhan ng binatang nagbukas sa kanya ng pinto upang makapasok siya sa loob ng sasakyan. Pagsara ng pinto ay agad itong pinatakbo ng driver. Hindi na siya nagtanong kung saan sila pupunta sapagkat sigurado namang may instruction na ibinigay si Miguel sa mga ito. Pagdating nila sa kanilang destinasyon ay nakahanda na naman ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ng pinto. Ngunit sumandali siyang napaisip sapagkat nasa harap sila ng mansyon ni na Miguel. Ibig sabihin umuwi ang binata dito at dito sila magdi-dinner? Ma'am, baba na po kayo. Kanina pa po kayo hinihintay ni sir. Pukaw ng isang tauhan sa kanyang bahagyang pagmumuni-muni. Agad naman siyang tumango at kumiti dito pagkatapos ay kumilos upang bumaba sa sakyan. Inalalayan pa siya na lalaki sa kanyang pagbaba at nagpasalamat siya dito. Dahil tumira naman siya dito ng ilang araw ay alam niya na ang pasikot-sikot sa loob ng bahay kung kaya't nagpresentang siya na lamang ang bahalang pumunta sa kinaroroonan ng binata at sinabing magpahinga na lamang ito. Pagkatapos niya sa loob ng malaking bahay ay parang namiss niya ang mga araw ng pagtira niya dito. Kahit puro lalaki ang mga kasama niya dito before ay naging masaya naman siya sapagkat mababait sa kanya ang mga ito. Dito din niya nakilala ng gusto si Miguel at minahal ang binata ng lubos. Yun nga lang hindi na siya makakabalik dito simula nang bumalik na din siya sa kanilang tahanan. Kaya siguro dito gusto mag-dinner ni Miguel sapagkat tulad niya namiss din niya ang bumalik dito. May ngiti pa sa kanyang labi habang binabaybay ang malawak na hall papunta sa komedor. Ngunit napatigil siya sa harap ng may hagdanan nang mapansin ang lalaking kasalukuyang bumababa. Halos kasintangkad lang ng kanyang ama ang lalaki ngunit kapansin-pansin na may lahing banyaga ito. Base sa tangkad, kutis ng balat at blonde nitong buhok. Kahit may edad na ay hindi pa rin maitatatwa na magandang lalaki ito at may hawig kay Miguel. Nakatingin sa kanya ang lalaki kung kaya't nang magtama ang kanilang mga mata ay agad siya nagbow dito upang magbigay galang. Myrtle, Gomez. Seryosong pahayag nito nang makarating sa pinakaunang baitang ng hagdan. Nagtaka man kung bakit kilala siya nito ngunit agad din siyang ngumiti at tumango dito. Magandang hapon po. Ako nga po si Myrtle. Magalang niyang pahayag kahit nafe-feel niya ang pagiging unfriendly nito. Good. I'm glad you came without hesitation. Did my son know that you came here? Saad nito at lihim siyang pinalakihan ng mata. Una dahil hindi si Miguel ang nagpadala ng imbitasyon sa kanya at pangalawa, tinawag nitong son ang binata. Ibig bang sabihin tatay ni Miguel ang nasa harapan niya?
Bahagya siyang umiling. Sa excitement kanina ay hindi na niya tinawagan ng binata upang i-confirm kung ito ang nagpadala ng bulaklak at invitation sa kanya. Agad na rumihistro ang pagkadisgusto sa muka sa kanyang pag-iling. Sa isip niya ganitong-ganito ang aura ni Miguel noong una niyang makita kaya hindi niya napigilang umiti dahil sa isiping may pinagmanahan ng binata. Napakunot ang noo nito nang mapansin ang ginawa niyang pagngiti. "I'm sorry, sir. I thought it was him who invited me to come here." Naging paliwanag niya dito. Nag-smirk ito pagkatapos ay parang hindi makapaniwalang umiling. "Let's talk over the table." Seryosong tura nito at nagpatiuna ng kumilos upang tunguhin ang direksyon ng komedor na hindi na hinihintay ang kanyang tugon. Wala siyang alam tungkol sa tatay ni Miguel, except sa hindi siya nito gusto para sa anak dahil may nagugustuhan itong iba para sa binata at yun ay si Laura. Magkaganoon man ay dagli naman siyang sumunod dito. Nagpasalamat pa siya dito na ituro nito ang kabilang dulo ng may kahabaang mesa upang doon siya maupo. Hindi naman siya nagtaka kung yun ang protocol nito sa kausap lalo at hindi naman sila close. Maraming pagkain ang nakahain sa mesa pero mukhang hindi niya mahanap ang appetite para kumain. "I guess you already know who I am." Saan nito at napatango siya sapagkat sa tono pa lamang nito ay hindi may kakailang ama siya ni Miguel. "Do you know how to use guns?" Maya-maya ay tura nito at halos mapaklo siya sa narinig. Ni hindi pa nga siya nakakahawak ng baril. Paano niya malalaman ang paggamit nito? At saka never niyang pinangarap na humawak ng baril dahil hindi naman siya mamamatay tao. "No, sir." Mabilis niyang tugon at ngumisi ito ng nakakaloko. "What self-defense did you know?" Pagkatapos ay tanong na naman ito. "Wala din po." Honest niyang pahayag. Manalangin lamang ang kaya niyang gawin at yun ang alam niyang pinaka-powerful na defense. "Do you think you're good enough for my son?" Sarkastikong pahayag ng ama ni Miguel at napalunok siya nang tumingin siya sa mga mata nito. Alam niyang hindi siya kasing lakas at kasintapang ng mga babaeng marunong humawak ng baril at kaya ipagtanggol ang sarili physically, pero hindi ba sapat na mahal niya ang anak nito ng buong puso? "Mahal ko po si Miguel." Walang pag-aalinlangan niya, ngunit tumigas lamang ang mukha nito. "Miguel is a mafia member. He was not born for that silly love, and neither are you. You're in on, right?" Patuyan itong pahayag at mas lalo siyang napalunok ng sunod-sunod. "Mafia man o madre, pareho pong may puso at may karapatang umibig. Sir, mahal po namin ni Miguel ang isa't isa at sigurado po akong hindi maapektuhan ang anumang tungkulin niya sapagkat magaling po siyang tagapamahala." Tura niya, ngunit mas lalong tumigas ang mukha nito. "Mafias need strong women, and yet you can't even defend yourself." Biglang dumagundong ang boss ng kanyang kaharap at halos mahulog ang puso niya sa gulat. "It is not her responsibility to protect me. I am responsible for protecting my woman." Anang boses mula sa may pinto at halos mapaluha siya nang makita ang binata. "Miguel!" Halos maluha-luha si Myrtle sa sobrang saya na makita ang binata habang papasok sa may pinto ng komedor. Hindi na niya alam ang isasagot sa ama nito at baka tuluyan na siyang maiyak kung hindi pa ito dumating. "At last, my prodigal son showed up." Saad naman ang ama ng binata na parang hindi nagulat sa biglaang pagpapakita ng anak. Tiningnan lamang ni Miguel ang ama pagkatapos ay lumapit sa kinuupan ni Myrtle. "Let's go." Tura nito kasabay ng paghawak na mahigpit sa kamay ng dalaga. Hindi mawari ni Myrtle kung galit ang nakapaskil na ekspresyon sa mukha ng binata kung kaya't agad din siyang napatayo mula sa kinauupan. "You're just a rat. Why don't you sit down and let's eat?" Kalmadong pahayag na matanda at sa unang pagkakataon ay humarap si Miguel dito. "Leave her alone, Dad." Matigas nitong turan sa ama. "Can you blame me? If I did not invite her to come here, did you show up?" Sarkastikong pahayag ng ama habang nakipagtuos ng titigan sa binata. "If you think you can manipulate all the people around you, think again." Matapang na pahayag ng binata ngunit ngumisi lamang ng sarkastiko ang ama. "You broke our agreement." Maya-maya seryosong tura ng matanda at siya naman ang ngumiti ng hindi abot sa mata. "You just made it by yourself, but I never agreed." Tura niya habang nahikipagtitigan dito. Halatang nagpipigil mag-burst out ng galit ng kanyang ama dahil sa paggalaw ng mga muscles dito sa muka. "By the way, Laura and I had mutually revoked the engagement, in case you don't know." Magsisiwalat niya sa ama na hindi malamang natinag sa pagdidilim ng mukha nito. "You pissed me off, Miguel." Galit na tura ng kanyang ama ngunit walang kasintapang niyang sinalubong ang nagngangalit nitong mga mata. Maya-maya tinawag nito ang mga tauhang nasa paligid.
Guard! Get that woman and lock her in the basement! Matigas na utos dito sa mga tauhang dumating. Nagulat ang binata sa utos ng ama, ngunit agad niya itinago sa kanyang likuran si Myrtle. Don't you dare touch her! Matigas niyang pagbabanta dito. Don't you dare touch her! Matigas niyang pagbabanta dito. What are you waiting? Get her! Bagkus ay makapangyarihang utos ng kanyang ama na hindi natinag sa mapanganib niyang pagbabanta. Tila nahahati ang isip ng mga tauhan kung sino susundin sa kanilang dalawa. May nagtangkang lumapit ngunit agad ding umurong paatras ng isa-isa niyang tinitigan ng masama ang mga ito. Halos araw-araw niyang nakakasama ang mga ito kung kaya't kilala na siguro siya mula ulo hanggang paa ng mga ito. Pag-atras ng mga tauhang naroon ay hinawakan niya ang palad ng dalagang nakakubli sa kanyang likod. Lihim siyang napamura nang maramdamang sobrang lamig ng mga palad nito at nanginginig. Inilak niya ang kanyang mga daliri sa mga daliri nito pagkatapos ay inilalayan niya itong lumabas. Do you think you can live just like that? Saad ng kanyang ama, ngunit tinaasan lamang niya ito ng noo pagkatapos ay ipinagpatuloy ang paglakad upang umalis. Pasensya na, Kapo, pero hindi kayo pwedeng umalis. Pagdating sa may bukana ng bahay ay napatigil sina Miguel at Myrtle sapagkat nakahilera sa labas ang halos lahat ng tauhan nila sa mansyon. Kumunot ang kanyang noo, ngunit nang ma-realize na kumakampi ang mga ito sa kanyang ama ay nagpakawala siya ng sarkastikong pagngiti. Get out of my way! Maya-maya ay matigas niyang turan, ngunit tila bingi ang mga ito at nanatili sa kinatatayuan kung kaya't naikuyom niya ang mga kamao. Sumusunod lamang po kami sa utos ng daddy ninyo. Malumanay na tura ng pinaka-leader kung kaya't mas lalong kumulo ang kanyang dugo. Wala akong pakialam kung sino nag-uutos sa inyo. Padaanin niyo kami kung ayaw niyong magulo mga buhay niyo. Pagbabantay niya, ngunit mukhang determinado ang mga itong sundin na ipinag-uutos ng kanyang ama. Pasensya na po, napag-utusan lamang kami. Tura ng leader at naikimkim niya ang mga labi sa sobrang inis. Pinindot niya ang device na nakakabit sa kanyang relo at wala pang ilang segundo ay nagsilapitan ng kanyang mga bodyguard at nakipagtutukan ng baril sa tauhan ng mansyon. Miguel! Tila naman nagising ang dalaga sa pagkabigla sa mga pangyayari at napahawak siya na mahigpit sa bisig ng binata. Kung tutuusin, magkakasama ang mga ito. Bakit sila na ngayon na nagkakatutukan ng mga armas? Mga kuya, parang away nyo na, huminahon po kayo. Magkakasama po kayo, huwag po kayo magsasakitan. Pakiusap ng dalaga sa magkabilang panig. Mababait ang mga ito sa kanya kung kaya't hindi siya makapapayag na mag-away-away ang mga ito. Miguel, kausapin mo na maayos ang daddy mo. Tatay mo yun. Hindi mo dapat tinatalikuran ng ganun-ganun lang. Baling naman niya sa binata. Napakunot naman ito, ngunit nakikiusap ang mga mata niya habang hinagilap ang mga palad nito. Kausapin mo lang. Kung hindi kanya maintindihan, at least nasabi mo kung anong side mo. Turan niya dito. Hindi yun makikinig. Ipipilit lang niya kung anong gusto niya. Giyit ng binata at napabuntong hininga siya sa pakikipagmatigasan nito. Okay, kung ayaw mo ako nalang kakausap sa kanya. Turan niya pagkatapos ay nagmarchang pumasok ulit sa loob. Narinig niyang tinawag siya ng binata, ngunit siya naman ang tila binging hindi nakinig dito. Pagpasok nila ay nakita niya agad ang tatay ni Miguel habang nakaupo sa sofa na nasa gitna ng hall. Kinakabahan man ay lakas loob siya lumapit pagkatapos ay bahagyang iniyuko ang ulo, tanda ng paggalang dito. Pasensya na po kayo sa inasal ni Miguel kanina. Hindi niya po iyon sinasadya. Agad siyang humingi ng dispensa sa hindi magandang inasal ng binata. You have the guts to come back and talk to me? Aren't you afraid of me? Sa halip ay patuloy ang tura na matanda bago siya tiningnan mula ulo hanggang paa. Sorry po, pero kung ako po ang dahilan kung bakit masisira po magandang samahan ng mga tao sa labas, kung sa loob po ako magpapakulong sa inyong basement. Determinado niyang pahayag at napatitig sa kanya ang matanda. Are you willing to die for my son? Mayami tura nito. Hindi niya akalain ganito ang maririnig mula dito kung kaya't halos pinalakihan siya ng mata pagkatapos ay napalunok ng sunod-sunod. Dahan-dahan siyang tumingin sa mukha nito, ngunit nakaamba ang nakataas na kilay na tila hinihintay ang kanyang tugon. Opo, walang pag-aalilangan tura niya. Pero gusto ko pong mabuhay ng matagal para alagaan at mahalin si Miguel. Dagdag pa niya. Bagyang rumihistro ang pagkamangha sa mukha na matanda, ngunit naglaon na ay mamisi ito hanggang sa napapalatak ng tawa. Seriously? Miguel is a mafia boss who has killed numerous individuals and engaged in different illegal and corrupt activities. Are you still willing to die for him? Sarkastikong bihika nito at napalunok siya na ilang beses. Alam niyang leader ang binata na isang organisasyon. Nakita na rin niya kung paano ito kumitin ng buhay, ngunit bago sa kanyang pandinig na gumagawa ito ng mga illegal businesses. See, you can't even speak.
Sarkastikong tura nito nang matigilan siya. Mahal ko po si Miguel at tanggap ko po kung ano siya. Isa pa, may mabuti po siyang puso at proud po ako sa kanya. Makatotohanang wika niya at napataas ang kilay ng binata. Crazy woman. May inang tura nito, ngunit umabot sa kanyang tanga. I may not be strong physically like the woman you wanted for your son, but I love him wholeheartedly. I will stay by his side forever and support him to the best I can. Please, sir, allow me to prove my worth and sincerity. Pakausap niya dito. Guard, get this woman out of my sight. Halos hindi siya makagalaw nang bigla nitong tawagin ang tauhan sa paligid at utusan upang mawala siya sa paningin nito. Sir, I'm begging you. Lock her in the basement. If she could bring my son back here tomorrow. Paglabas ni Myrtle sa loob ng mansyon ay tahimik at maaliwalas ng paligid. Wala na sa bukana ang tila nagbabadyang kaguluhan ng tauhan ni Miguel at ng tatay nito. Hindi niya alam kung paano nagsatigil ang mga ito, ngunit ipinagpasalamat niyang walang bakas ng salpukan, ng suntukan at barilan sa harap ng mansyon. Nakapag-isip-isip din siguro ang mga ito, lalo na sa Miguel na parang hindi pa aawat dahil sa pagkainis. Speaking of Miguel, hindi niya makita ang binata kahit inilibot niya na ang paningin sa paligid. Ma'am, sasakyan na po tayo. Nandoon na po si Capo. Isang tauhan ng binata ang lumapit sa kanya mula sa mga nakaparadang sasakyan, sabay turo sa kinasasakyan ng binata. Sige po kuya. Salamat. Agad niyang pahayag. Pagkatapos ay sumunod din dito. Nang makalapit sila sa sasakyan ay pinagbuksan siya nito ng pintuan at sa pangalawang pagkakataon ay nagpasalamat siya dito. Pag-akyat niya ay dahan-dahan siyang naupo sa tabi ng binata. Nakapikit kasi ito habang nakasandal ang ulo sa headboard ng upuan. Ni hindi ito tumitingin sa kanya, kung kaya't naisip niyang nakaidlip na ito sa paghihintay. Ma'am, alis na po tayo. Narinig niyang tura ng driver kung kaya't napatingin siya sa harap at tumango dito. Opo kuya, salamat sa paghihintay. Saan niya at bahagya namang yumuko ang nasa manibela bago pinatakbo ang sasakyan at tuluyan na silang umalis. Habang nasa daan ay hinagilap niya ang palag ni Miguel pagkatapos ay inihilig ang ulo sa balikat nito. Narinig niya mahinang pagbuntong hininga nito, ngunit katakatakang hindi man lamang siya nito niyapos o di kaya inihilig ang ulo niya sa dibdib nito na madalas nitong ginagawa kapag nasa loob sila ng sasakyan. Naunawaan naman niyang marahil ay napagod ito sa meeting nito kanina, plus the stress sa mga pangyayari sa bahay ng ama, kung kaya tumahimik na lamang din hanggang maihatid siya sa kanilang bahay. Ma'am, nandito na po tayo sa bahay niyo. Pukaw ng driver kung kaya't napilitan siyang inilayo ang ulo mula sa pagkakahilig sa balikat ng binata at tumuwid ng upo. Thank you kuya. Saad niya sa driver bago tumingin sa katabing binata. Hindi ka nabababa? Wika niya dito ngunit nanatili sa pagkakasandal ang binata habang nakapikit. Strange para sa kanya na hindi siya pinapansin ni Miguel kung kaya't napangiti siya sa sarili na ma-realize na nagtatampo ito. Okay, fine. Baba na ako. Call me when you get home, okay? I love you. Turon niya pagkatapos ay dinampi ang labi sa mga labi nito. Napailing pa siya nang wala man lamang itong reaksyon sa ginawa niya kung kaya't pinisil na lamang niya ang ilong nito bago bumaba. Hindi naman siya masyado nag-aalala sa pagtatampo nito sapagkat alam naman niya sa sariling wala siyang nagawang kasalanan. Di bale, hindi naman siya matitiis ng binata. Baka hindi pa nakakarating sa bahay nito itatawag na ito sa kanya kung kaya't hinayaan niya ito muna na magtampo. Pagising ni Myrtle, kinabukasan ay agad niyang kinapa sa tabi ang kanyang cellphone. Nakatulugan niya ang paghihintay ng tawag ng binata kagabi at baka na-miss niya ang call nito. Ngunit nakaramdam siya ng pagkalungkot nang walang makitang missed calls ang binata kung kaya't i-denial agad niya ang numero nito. Halos tumoble ang nararamdaman pagkadismaya sapagkat nakailan rin siya sa cellphone nito ngunit hindi ito sumasagot. Tuloy, patamad siyang bumangon at walang kasigla-sigla habang naghahanda pagpasok sa opisina. Nang may dumating na sasakyan upang siya'y sunduin ay bigla siyang nagkabuhay pagkakita na tauhan ito ng binata. Magandang umaga ma'am. Kami po maghahatid sa inyo sa opisina ninyo ngayon. Bati nito at walang kasintamis ang iting ibinigay niya dito. Magandang umaga din po kuya. Maraming salamat. Si Miguel po. Masayanturan niya sabay tingin sa paligid upang hanapin kung saan nandoon ang binata. Nakikipagkwentuhan pa kasi muna ito sa mga tao sa kanilang bahay, lalo na sa kanyang ama sapagkat maaga din bumababa ang daddy niya upang maglakad-lakad sa kanilang garden. Ma'am, maaga pong lumuwas si Sir Miguel. May out of town po siya kaya wala po siya ngayon dito. Pahayag ng tauhan ng binata at agad siyang nakaramdam ng panlulumo. Kung ganoon hindi niya makikita ngayon ang binata. Paano pala ang pagpunta nila sa bahay ng tatay nito? Ganoon po ba? Sige po.
Salamat sa pagsundo niyo sa akin. May bahid ng lungkot niyang pahayag at bahagyang yumuko ang tauhan ng binata. Pagkatapos ay giniya siya sa may sasakyan. Halos triple ang kanyang pagkalungkot sapagkat hindi man lamang tumawag sa kanya ang binata upang ipaalam na may out of town siya ngayon. Ngunit na mapang isip-isip na busy din tao ang binata at marahil na emergency ang pinuntahan nito ay umayos din ang kanyang mood at itinutok na lamang ang buong atensyon sa kanyang trabaho sa opisina. May dinaluhang convention ng kapatid sa ibang bansa kung kaya't siya ang tumitingin sa mga naiwan trabaho nito. Sorry sir, but I failed to bring Miguel with you today. Please understand that he got important meetings to attend today. Lubos ang paghingi niya ng dispensa sa ama ng binata sapagkat hindi niya natupad ang gusto nitong mangyari. Kahit may nararamdaman takot dito ay naglakas loob pa din siyang magpakita upang sabihin ang totoo. Huh, I thought you're important to him. Sarkastikong pahayag na matanda at medyo napalunok siya ng konti. Hindi lang naman po sa akin umiikot ang mundo ni Miguel, sir. May mga iba't ibang gawain din siya na kailangan ng mga agarang atensyon at naintindihan ko naman po iyon. Pahayag niya at halos mapangiti siya na makitang umikot ang mata ng matanda kasunod ng pagbuga nito ng hangin. So, you can't control him? No, of course not, sir. Hindi ko po yun magagawa. Tura niya at tumawa ito ng mapakla. Did you tell him that you're going back here today? Not yet, sir. I'm about to tell him but we're not able to talk each other since this morning. Honest niyang pahayag at umiling ito. Useless woman. Narinig niyang tura nito at nakimkim niya ang kanyang bibig. Sa lahat ng mga taong nakakasalumuhan niya, mukhang ito ang pinakamasakit magsalita. Sorry sir. Mahinang saad na lamang niya dito. Kasabay ng pagyuko ng kanyang ulo. Anang matanda pagkatapos ay tinawag ang sanyang tauhan upang ilapit ang isang laptop. Do you know where he is right now? Sarkastikong pahayag nito at umiling siya. Hindi nga niya alam kung saan parte ng Pilipinas pumunta ang binata sa kanyang out of town. Paano niya malalaman kung nasaan ito ngayon? Hindi nga ito tumatawag sa kanya. He's there. Pahayag nito sabay turo sa kapapatong na laptop sa mesa. Out of curiosity ay napatingin siya sa laptop na kasalukuyang may ipinapalabas. Akala niya simple movie lamang iyon habang nasa isang bar ang scene. Ngunit biglang lumabas ang bulto ni Miguel. Habang may katabing babae na may hawak na baso ng beer, ay biglang kumunot ang kanyang noo. Call him. Halos mapaigtad siya sa pagkagulat ng biglang magsalita ang daddy ng binata. I can't do that, sir. Nasa meeting po si Miguel ngayon at ayoko po siyang istorbohin. Pagtanggi niya habang pinapaniwala ang sariling recorded lamang ang napapanood at kasalukuyang nagtatrabaho ang binata ngayon. Then, call his body. Turan pa rin na matanda at sumaglit siyang nag-isip. Pagkaraan ng ilang saglit ay napabuntong hininga siya ng malalim. Tiwala naman siyang nasa meeting ang binata at gusto din niyang patunayan sa tatay nito. Kaya kinuha niya ang kanyang cellphone at idenial ang cellphone number ni Elkins. Nakailang ring din siya bago niya nakita sa screen ng laptop na tumayo sa Elkins at bahagyang nawala sa screen, kasabay ng pagsagot dito sa kanyang tawag. Bigla tuloy ng hina ang kanyang mga tuhod. Hi Myrtle, what's up? Narinig niyang tura ni Elkins sa kabila at napalunok siya ng bahagya upang tanggalin ang parang nakabara sa kanyang lalamunan. Hello, Ginoong Elkins. Kamusta po? Pinasaya niya ang kanyang boses. Good, napatawag ka? Saad nang nasa kabilang linya. Opo, pasensya na sa abala. Magkasama po kayo ni Miguel? Pasensya na, hindi po kasi sumasagot sa tawag ko. Wika niya at bahagyang natigilan si Elkins. Ha? Oo, kakausapin mo? Sana po, kung pwede. Saad niya. Napatingin ulit siya sa monitor at sakto namang nagpakita ulit sa Elkins sa screen habang sumenyas kay Miguel. Subalit pagkaraan ng ilang sandali ay nawala ulit sa Elkins sa screen kasabay ng pagsasalita nito sa linya ng telepono. Pasensya na Myrtle. Sa meeting pa lamang si Miguel pero huwag ka mag-alala. Sasabihin ko kaagad sa kanya na tumawag ka. Tura nang nasa kabilang linya at hindi niya napigilang mapangiti na mapakla. Okay lang po Ginoong Elkins. Pakisabi na lamang po na tumawag ako. Maraming salamat. Ingat po kayo sa pag-uwi. Pagtatapos niya sa pakikipag-usap at napahawak siya sa kanyang noo nang mawala sa ere sa Elkins. Nang ibalik ang mata sa monitor ay napahawak na lamang siya sa magkabilang pisngi nang makitang bumalik sa Elkins sa kinaroroonan ni na Miguel. Nang isinara ni Mr. Mondragon ang laptop ay wala pa din siyang alam na sabihin dito. Hindi niya alam kung anong pakay ng ama ng binata kung bakit ipinakita niya ang ginagawa ng binata behind her back. Marahil ay gusto talaga nitong mapaglayo sila sa isa't isa. Baka naisip nitong makikipaghiwalay na siya sa binata kung nakita niyang nagbabor ito nang hindi niya nalalaman. Oh, he needs to wind up.
after a stressful and tiring day. Normal lamang po siguro sa kanya iyon lalo at may mga kaibigan din naman po siya to hang up. Turan niya dito pagkatapos kinuha ang bag na nakapatong sa upuan at nagpaalam dito. Mauna na po ako. Pasensya na po at hindi ko nasunod ang gusto ninyo. Sa ibang araw po siguro. Paalam po. Sad niya kasabay ng pagbaw dito pagkatapos ay walang lingon likod na tinungo na niya ang pinto. Halos hindi nakatulog na magdamag si Myrtle dahil sa kakaisip kay Miguel. Nagtatalo ang kanyang puso't isip dahil sa live video nito habang nasa bar. Naunawaan naman niya na may sariling ganap sa buhay ang binata ngunit ang hindi man lamang nito pagbanggit kung saan ito nagpunta ay parang kinurot ang kanyang puso. Idagdag pa ang hindi nito pagsagot sa kanyang tawag ay namumuo sa kanyang dibdibang agam-agam na marahil ay nakagawa siya ng hindi nito nagustuhan. Bigla tuloy siyang nag-guilty habang iniisip kung may mali sa ginawa niya dito. Sa pagkakaalam niya, never naman siyang naging pasaway o di kaya ay naging palalo dito. Marahil ay may nagawa siyang hindi niya namalayan kung kaya't napagpasyahan niyang pupuntahan na lamang niya ang binata na maaga bukas sa bahay nito. Magluluto siya ng paborito nitong pagkain upang maging peace offering niya dito. Kinabukasan bitbit ang dried pusit at adobo ay maaga siyang umalis ng bahay upang puntahan muna ang binata bago tumuloy sa opisina. Medyo nagpaganda din siya ng konti sa pamamagitan ng paglalagay ng konting kolorete sa muka upang maging kaaya-aya naman siya sa paningin ni Miguel. Parang 2 gabi at 1 araw lang silang hindi nag-usap pero parang 2 kalahating taon ang lumipas. Namiss niya ng sobra ang binata at gusto niya makarating agad upang mayakap ito ng sobrang higpit. Nasa townhouse dito ang binata kung kaya't wala pang 30 minutes ay nasa labas na siya ng pintuan nito habang excited sa pagbindot ng doorbell. Inayos pa niya ang pagkakalugay ng kanyang buhok at inihanda ang napakatamis niyang ngiti bago bumukas ang pinto. Nagulat siya sabay tingin sa numerong nakapaskil sa may wall na hindi kalayuan sa may pinto upang siguraduhin kung tama ang kinatok niyang pintuan. Ngunit tama naman. Bakit babaeng halos kagigising lamang ang itsura nang nagbukas sa kanya ng pinto at nakasuot pa ito ng roba? Yes? Saan nito na parang pinipilit pang imulat ng todo ang mga mata? Who's that? Mula sa kwarto ay nakita niya lumabas si Miguel habang nagsusuot ng pang-itaas na damit. Mukhang bagong ligo ito at ngayon ay palapit sa pintuan. Sorry. It's a mistake. Ay, thank you and good morning. Pahayag niya sa babae pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod bago pa makalapit si Miguel sa may pintuan. Nothing. Namali lang ng kinatok na pintuan. Let's go back to bed. It's too early. Narinig pa niyang tugon ng babae dito at halos mawasak ang kanyang dibdiba. Ramdam niya ang panghihina ng kanyang tuhod kaya't halos magkanda tapilok siya sa mabilis na paglakad upang lisanin ang building. Nagbabadya sa pagtulo ang kanyang mga luha kung kaya't nakayuko siya habang blanko ang pag-iisip. Myrtle? Sa Alkins nang halos mabunggo niya ito sa may labasan. Anong ginagawa mo dito? I mean, saan ka pupunta? Tura nito habang nasa mukha ang pag-aalala. Ginoong Alkins. Nagulat ang dalaga pagkakita kay Alkins sa kanyang harapan. Galing ka na sa bahay ni Miguel? Saad nito at agad siyang tumango. Opo, pero mahimbing po yata ang kanyang tulog. Sa kanila man po. May urgent kasi akong gagawin sa office. Mabilis niyang pagdadahilan dito. Sigurado ka? Wika ni Alkins at tumango siya dito. Opo, sige po, mauna na ako sa inyo. Bye po and good morning. Saad niya pagkatapos at agad na siyang umalis. Hindi na niya kaya ang bigat na nadarama at baka maiyak siya sa harap nito kung hindi pa siya aalis. Paglulan niya sa loob ng sasakyan ay agad siyang kumuha ng tissue sa kanyang bag at itinakip sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay sinandal ang ulo sa headboard ng upuan at hinayaang kumuwala ang kanyang luha. Ma'am, sa office na po tayo? Saad ng driver sa may harapan kung kaya't bigla siyang nagulantang. Oo kuya, pasensya na. Paghingi niya ng paumanhin habang mabilis na kinumpos ang sarili. Okay lang po kayo, ma'am? Nakita niyang sumilip ito sa rearview mirror at tinanguan niya ito na may kalakip na bahagyang pagngiti. Okay lang po ako. Salamat. Tura niya at nakita niyang tumango-tango ito bago pinaandar ang sasakyan. What was that? Hindi napigilang sita ni Alkins kay Miguel mula sa mahabang pananahimik. Kaalis lang ng babaeng inuwi nito kagabi at hindi niya maarok sa kanyang isip kung bakit nagkaroon ng lakas na loob na mag-uwi ng babae. Ito, samantalang mahal naman nila ni Myrtle ang isa't isa at going stronger ang kanilang relationship. Kagabi pa siya nagigilty sa ginawang pagsisinungaling sa kasintahan nito at baka hindi na siya makatulog ng mapayapa kung palalampasin pa niya ang pinaggagawa nito. Sobrang bait pa naman ni Myrtle at nakokonsensya siyang lokohin nito. Why? I can do whatever I want.
I need a break. Expressionless nitong pahayag pagkatapos ay pumasok sa kwarto at iniwan siyang nakakunot ang noo. Break? For what? Nalilito niyang pahayag at sinundan ito hanggang sa may pintuan ng silid. For everything. Lalo na sa mga walang kwenta mong katanungan. Pahayag nito habang kinuha sa cabinet ang nakahanger na suit. Naiisip mo ba kung anong mararamdaman ni Myrtle? Wika niya ngunit tila wala itong narinig. In case you don't know, she came here early this morning. Patuloy niya at sumandaling natigilan si Miguel. I didn't tell her to come here. Maya-maya ituran nito pagkatapos ay hinawakan ng doorknob. Naintindihan niya ang ibig nito ipahiwating na kailangan nito ng privacy para makapagbihis kaya inalayo niya ang sarili upang maisara nito ang pintuan ng silid. She lives with a gloomy face. Pahabol niya bago sumara ang pinto at mga ninganing tadyakan niya ito dahil sa inis. What's wrong with him again? Nakalimutan ba niyang halos mawala ng direksyon ang buhay nito noong nakipaghiwalay siya kay Myrtle? Anong masamang espiritu ang sumapi na naman dito at mukhang nawawala na naman sa katinuan?